Kapag nagsulat ka, i-scratch mo sa kamay mo, then you could write your name na nagpuputi. So it means dry yung balat mo. Pag sobrang dry, we call it the ichthyosis. Ayan po yung picture. Kita po ba? Ayan. Parang picture ng mga nagkakaliskis. Para silang may itim-itim na nagkakarak yung itsura. Pero pag hinawakan mo, magaspang lang. Ichthyo, fish. Para siyang fish scale. So, in short, parang kaliskis sa Tagalog. Kung makikita mo yan sa mga matatanda, parang very prominent yung cells, yung itsura ng mga cells, yung parang pa diamond shape na nasa cells sa balat nila. Kitang-kita mo yung mga lines. Then, it means dry yung balat nila. Urticaria. Ganito po yung urticaria. Ayan. Yung urticaria po ay mga malalaking pantal, nagsisimula po siya as maliit, tapos biglang parang mapa, lumalaki, lumalapad na nagfa-flat. Anywhere in the body, pwede po yan. At meron po siyang kalimitan, may exposure or may nagtitrigger kung bakit sila nagkakaroon nito. Meron akong mga pasyente na kapag na-stress, any time of the day pwede siyang lumabas, wala ka pang kinakaing bawal, wala ka pang pinapahid, pero ang lalaki ng pantal mo. That is what we call urticaria. At ang pakiramdam ng mga pasyenteng may urticaria ay talagang mainit, feeling nila nilalagnat sila. Kasi mayroong sudden rush of blood, kaya po namumula, at saka bumubuka yung mga ugat nila. That is the reason why po mapula at mainit yung pakiramdam. Keratosis pilaris. Ito siya. Keratosis pilaris naman ay parang chicken skin. In other words, siya ay yung parang naka-elevate na mga pores ng balat. There are times na makati ito, may mga times, yun yung tinatawag namin in flares. Ibig sabihin, yung keratosis pilaris niya is active. Ito ay may disorder siya sa keratinization and sa hair follicles. So, kaya siya nagkakaroon ng bumps sa skin. Ito ay kalimitan na makikita nyo sa mga braso, sa mga binte, sa likod ng hita. Very prominent po yan. And pwede rin lumabas sa may petan. Hyperlinear, yan. Hyperlinear palms. Yung mga kamay nila, masyadong prominent. Yung parang, iganon mo pa lang, kitang-kita mo na yung sobrang prominent ng mga lines niya sa kamay. It is associated with ichthyosis vulgaris. It is a form pa rin ng parang, kung sa binte, pagkakaliskis, sa kamay naman, sa palms, sa palad, ay mga linya. Sobrang, pag hinawakan mo, rough. Hyperpigmented na periorbitals. Ayan. Mukha silang laging merong eye bags. Bata pa lang mukhang may eye bags na. At pag hinawakan mo siya, parang magaspang. Dahil nga dry yung balat nila. We call it also as allergic shiners. Usually yung ilalim na mata nila na parang may eye bags ay nangingitim din. Ayan na nga, yung sinasabi ko sa inyo na meron na siyang eye bags, okay? Or mukha siyang merong wrinkles. Bata pa lang may wrinkles na sa may mata. Ito po yung sinasabi natin na yung dalawang dito ay sasabihin lang, hindi kasi yung laway niya lagi nandito. Iba pa po yun. So, ito ay kalimitan parang singaw, nagiging singaw na dito. Pero ang totoo na nagda-dry muna siya na pag kinutkot ay nagkakaroon ng parang langib. Mahapdi na yon and then minsan makate. So, it is the inflammation ng skin around sa iyong labi. Taan natin, hindi lamang sa bata ha, pwede yan sa matanda, ay mukha siyang mga pimples na parang may tubig sa loob. Antirayasis alba. Antirayasis alba naman ay itsura siya an-an. Pero hindi po siya an-an ha. Itsura lang, kamukha lang siya ng an-an. So doon nagkakaroon ng mistake sa paggagamot. Paggagamot na self-medication. Kaya po mas magandang magkonsulta pa rin kayo sa dermatologist to differentiate fungal infection versus atopic dermatitis kasi magkaiba po yung treatment. And kapag ang treatment kasi sa skin asthma ay usually steroids. And if you have fungal infection, nilagyan mo na steroids, mas
lalong kakapal po ang fungal infection. Pag naman skin asthma, ginamot mo ng fungal creams, antifungal creams, hindi po magagaling kasi nga may ang treatment. Tubig ay sobrang chlorinated or nag-swim sila na chlorine. So, ang tendency ay nagkakaroon sila ng patchy-puti or Tiriasis alba because the chlorine can dry your skin and irritate. So, ganun din kapag yung water source nyo ay maraming mataas ang chlorine content, pwede kayo magkaroon ng Tiriasis alba. Ang gamot po dyan ay moisturizers, hindi po antifungal cream.